Umantong sa pananaksak ang alitan ng magkapatid sa Ilocos Sur dahil sa lupa. Tinutugis naman ang isang lalaki matapos sangkot sa pagpatay sa kaibigan niyang tindero ng pandesal sa Iloilo City. Saksi si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Halos hindi matingnan ni Nanay Estelita ang bangkay ng kanyang 37 anyos na anak na si Gino Dubria. Natagpo ang patay si Gino sa gilid na kalsada sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City kagabi. Hindi na nakauwi pa mula noong Martes si Gino na tindero ng pandesal. Diyan na iba tapok ang bata ko sa bahay ka kasada nga tabunan na ka nga kuan karpa katigbaw. Ang itinuturo ng pamilya na may kagagawan ng krimen si alias MM na kaibigan mismo ng biktima. Ayon sa kanila, magkasama ang dalawa na nagiinuman sa Mandurriao pagkatapos na magtinda ng pandesal. Ang nagpabalo lang ka namon man, ang manghod ni Imim nga dito sa Ligyanis na nga-obra, ginagyan na dito ang manghod na kuna uli ka sa bukid kagapaman, anday tatay dito nga ginpatay ko si Dino. Madalas manong pumunta ang sospek sa bahay nila at minsan na ding tinulungan ng biktima. Pero nitong Pebrero, hindi na siya nagpakita matapos na huling kinuha nito ang cellphone ng biktima noong Disyembre. Ayon sa pulisya, walang nakitang saksak o sugat sa katawan ni Gino. Iniimbestiga na kung namatay ang biktima sa sakal o bugbog. Actually, wala siyang may nakita nga stab, hack or gunshot wound sa lawas niya. Based sa initial investigation na bukod ang personnel sa Regional Forensic Unit. But may mga marks na nakita ginapatihan nga isa sa mga rason sa iyang kamatayon is nga diri makita ang sa iyang liog, sa chin kag sa iyang nose. Sa ngayon, walang ideya ang pamilya at pulisya kung saan nagtungo ang tumakas sa sospek. Nauwi naman sa pananaksak ang usapan sa pagitan ng magkapatid tungkol sa lupa sa Barangay Caraboan, San Esteban, Ilocos Sur. Kwento ng 74 anyos na biktima, kinumpronta raw siya ng kanyang 73 anyos na kuya kung bakit siya pinagbabawalang magtayo ng kugon sa lupa na minana raw nila sa mga magulang. Pero agad daw siyang inundayan ng saksak ng kapatid. Naaresto ang sospek ngunit hindi na-recover ang ginamit na patalim. Wala pa siyang pahayag. Desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamong frustrated homicide ang kanyang kuya. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.